Good afternoon, everybody. Hello. It's coffee time. Ayan, human na ang atong hapit na gid ta mahuman sa atong PowerPoint mga my dear. Pero di na ako kaya mo padayon nga di ko mag-inom og coffee. Ani ko basta nabit ako yung work nga kailangan ako ma-accomplish. Kailangan makainom gyud ko coffee. Or else, dili enough ang akong energy or ang akong brain, di siya mo function well. Na-addict na sa coffee, mga my dear. Anyway, so lang ko i-share sa inyo nga, here in Taiwan, wala na sila pakialam sa imo kung sa imong buhaton. Basta kay, ang imong pinaka-main function, imong matrabaho. Kung nga, grabe gina akong banat rin sa akong PowerPoint. Pag makita ninyo niya kung unsa akong na-come up ha, kung unsa akong nabuhat, kay ang Canva mang good, makahimo kita gwapa, medyo gwapa-gwapa po nga PowerPoint or presentation. Muna akong ginagamit per me to beautify my presentation, kanang Canva. Yan, siguro itong melt. So, ang mga tao diri mga my dear, busy po sila sa ilang mga work, napon na sila gipang trabaho karon. Iya miglihok. Ana, as lang makialam sa imo as long as imong gi-work imuhang function. So kung makasubmit kag PowerPoint unya makasubmit ka og anything related sa imong teaching ahead of time, so okay na siya. Wala na problema. Ang problema diri if you cannot submit or if you will not do your task or your job, your function, mo na problema. So, dili kaayo ingon anak kabugat ang mag-foreign teacher sa Taiwan as long as imong himuon ang imuhang trabaho. Mura gina siya. Wala na sa laing i-demand sa imo. Pag nahimo na nimo imuhang work, tapos ang laban. So, ang akong PowerPoint karon medyo na-plaster na gid siya. Grabe na kong imagine kay ina mo ni pinakakapoy. Actually, no, ang pag-create og PowerPoint, dili gid siya basta-basta. Bisag moingon pa ta nga daghan na kaayog online karon nga application to get information. I have to say ang pag-create gud og PowerPoint ang isa sa pinakalisod nga trabaho sa usa ka teacher, especially here sa Taiwan nga ang PowerPoint ng moderiya is dili lang na siya basta nga ilamba ni mga words, ang mga pictures. Dapat imo sang tan-awon nga inigbasa sa bata. Di ba siya maglisod ani? Kay paragain na ang akong isa ka slide na jump pack ang mga words, na i-paragraph nga grabing daghana ang words. So ako gyud gi-imagine nga kani murag maglisod gyud akong students ani. So ako na pong gikatan, duha na ko ka slide kay para ano mo na mag-imagine gyud. Bisag nahumanan ako siya gainang udto after lunch, nahuman naman gid to. Pero naana po ko laing na imagine nga murag mapagaan gid ang work sa akong students ana. So after ani inom tag coffee, after sa atong coffee time, ako dayong i-plaster na po ilang activity sheet nga mao na po akong himuon kay i-print po na nako siya tomorrow morning. Aron ilaha po itong magamit sa akong discussion. While nag-discuss ko, at the end of my lesson, na sila activity nga dapat himuon. Nga di man sila makakreate anak kung walay guide nga paragraph niya, imong i-blanco na i-word bank sa ubos, nga pilian nila nga mga words. Kay di man sila ka-come up. Maybe ang uban, but majority of them, di man sila ka-come up og kanang word nga makomplete nila ang sentence. So you have to put like options. Anak siya, no? So, lisod ang maging foreign teacher sa Taiwan kung pinakauna pa nimo. Pero along the way, pag mahibawaan na nimo ang technique niya, makasabot na ka sa levels among learners, it's really easy to teach here, I have to say. Bye!